Brother Sky, Hmm. nandito na ngayon tayo sa Special Forces. First Special Forces Battalion. And ikaw na dati 9 na taon na guerrilla. Ikaw ngayon ay isang kaibigan na ng Special Forces, ng Army. And sana nangangarap ka nga ngayon na maging sundalo. And I wish you all the best na sana magsundalo ka. Bata ka pa naman. Pwede mo bang ikwento kung anong nangyari na nag-turn around ang buhay mo dahil hardcore ka? Itong last episode mo, 5 days pa lang, tinakyat mo nga si misis mo, kapapanganak, tinakyat mo nga eh. And then ito ngayon, ayan, nandito ka ngayon na nakita mo ngayon yung hindi naman pala ganun yung binabrainwash sa amin. Then, actually, siguro ang nangyari sa'yo, may pangarap ka ulit eh. Kasi sa revolusyon, mukhang wala namang pangarap, wala namang puntahan, di ba? Sige nga, ikwento mo anong nangyari sa'yo. Paano nangyari na isang hardcore na guerrilla, nandito ka na ngayon sa 1st Special Forces Battalion. Nung ano naman talaga, yung nangyari kasi naman talaga, hindi ko rin inaasahan na makababa ako. Pero dahil nga doon sa nangyaring encounter noong August 6, 2024 sa area ng Cagayan, na magpapatupad lang sana ng mga gawain. Tapos siyempre yun, nagkataon na nalaman din ng tropa ng 1st SF na nandun kami. Yun, nagkaroon ng encounter. Anong ginagawa nyo ba nun? Gawain masa? Sana kami. Nagpapaano kami na magkakandak sana kami. Yan target namin, magkandak ng ambush sana sa hanay ng PNP. Diyan sa area na yan. Para maipakita. Yan kasi yung target namin na maipakita sana na. Kasi yan, di ba, sa North Central Mindanao region, dito sa Bukidnon side, ang area kasi ng Cagayan, yung sentro ng economic na center ng rehiyon. At saka political center din yung ang tawag ito, yung Cagayan. Ayan yung napili na mas maganda dyan magkandak ng abera o maglunsad ng atake sa hanay ng kalaban. Kaya yan yung isang mission namin doon na paano makakuha ng impormasyon ng datos para may mabirahan. Kaya yung namin doon, yung pulis na pabalik-balik doon sa area ng area ng dito sa Upper Cagayan papunta Lumdia. Na tigli 5 lang. Yan sana yung target namin para may kasa yung bira na yon na babawi sa moral ng masa, moral ng mga kasama na unti-unting nawawala dahil sa susunod-sunod na mga defensive na nangyayari. Siyempre walang na-organize kasi unti-unting nakikita ng mga masa yung paghihina. Yan yung trabaho sana namin para mabawi yung lahat. Na maipakita sa buong mundo, buong Pilipinas na hindi totoong wala ng lakas yung NPA. Lalo na sa area ng SRC5. 2024 ito. Last year lang. Last year lang. Yeah. Kami yung natasan na magtrabaho doon. Lalo na ako kasi ako nga yung itong time na ito, kakahil ko lang doon sa sugat ko na nung tamaan ako sa singit ng Mi-6. Tapos wala namang ibang nakakilala dyan sa masa na mapagkatiwalaan. Ako yung pinadala na naman. Kaya, pero yun nga, sad to say kasi nabangga nga kami, ng tropa, na nagkabakbakan na kami nung gabi ng pizza 5 ng Agosto. Pero hindi namin inasahan na magkabakbakan nung time na yun. Kasi yung trabaho nga lang namin sana is magkuha ng impormasyon. So paano kayo natiktikan na armado kayo?
Ang pagkasabi nila, yung pala yung masa na yun na masa na akala ko hawak pa namin kasi close ko rin yun. Nasa amin pa. Yung pala, na-convert na rin pala ng tropa. Siya yung na doon sa tropa din. Hawak na rin siya ng tropa. Kasi naituro na rin siya yung dati na mga nag-surrenders. Kaya, yun yung hindi ko alam na. Kasi akala ko lang okay lang. Hindi. Kasalanan mo ba yon o kasalanan ng commander mo? O? Siguro may kahinaan din naman ako doon kasi sa pagtansya yun eh. Ikaw yung inasahan na magtansya? Oo, magtansya doon sa. Pero hindi na tinawak yung utak ng masa na sila. Siguro may rason naman na siguro sila bakit ganun. Yeah. Pero iniisip ko rin naman na kung hindi rin yun nangyayari. Di ba, nung simula ng pagkasampa ko, hindi ko inasahan na maging PE ako. Hanggang sa umabot din yung point na kung hindi nangyari yung encounter na yan, hindi rin ako makauwi na buhay. Posible din doon ako na namatay. Siguro yung talagang yung yung plano ng Panginoon, yung destiny mo. Kung yung pinaakyat ka na hindi mo nakakyat ka na hindi mo inaasahan, tapos binababa ka rin na hindi mo inaasahan. Baka rin yun yung isang nakikita ko. Kasi hindi ko rin may naasahan sana na nangyayari yun. Sa totoo nga, nung bakbakan na yan, siyempre, hindi nga kami makalaban kasi marami mga bahay ng mga civilian. Yung una kasi na nung naririnig lang namin, may lumabas sa sasakyan, tapos kami naman, tumingin ako sa labas, nakalabas na ako sa bahay. Pero hindi ko makita kung sino yung parang ganon yung nila. Yung maingay yung may naglalakad, nagtatakbuhan. Akala ko lang kung sino. Ano bang sitwasyon? Nasa kayo? Nasa malapit lang kami ng kalsada. Sa gilid din talaga ng kalsada. Wala kayo bahayan, kilid ng kalsada? Oo, mga bahayan yun. Sa kami, nasa loob kami ng bahay kasi nagkakanda kami, kasalukuyan kami nagkakanda ng information. Nasa loob kayo ng bahay? Oo, kami ng information sa civilian. May pinagtataka nga ako dun kasi pero hindi ko lang kasi yung masa na sabi niya dati na ganito yung kainaan. Biglang nagbabago-bago ba? Yung pero hindi ko mabuo kasi baka natatakot laro kung ano-ano to. Hanggang sa biglang may kaya labas ako kasi ang baril ko nakapulbatol ako yung baril ko, hawak-hawak ko lang. Labas ako. Pero wala akong makita na kasi madilim sa side, madilim sa side dun sa banda highway. Long ang dala mo? Long, 16. At saka, yung lang, bigla na lang, putukan. Nung paglabas mo, putukan na? Oo, putok na. Volume fire na yung, yung pinuputukan yung bahay? Oo, pinuputukan talaga kami. Kaya yung, siyempre, iwas sana ako. Pero yun, namalayan ko na lang na gusto kong tumakbo, hindi na ako makatakbo. Kasi, hindi na ako makatakbo. Tapos, hinahawakan ko dito, dugo na dun sa ulo ko, ito. Saka, natamaan to dito. Saka yung dito ko rin sa dito na rin sa likod ko. Yun yung ko. Tapos unti-unti na yung dumidilim yung ko. Paningin ko ng gabi to araw? Gabi, 8:00 ng gabi. Dilim yung paningin ko. Doon ako sa loob ng na 9 na taon hindi ako sa Panginoon. Doon ako tumawag ulit sa kanya na Lord, huwag mo muna tulungan mo huwag mo na ngayon, huwag mo na ako mamatay sana sa ngayon. Kasi gusto ko makita yung pamilya ko. Ganon yung ko. Pati yung, yun nga, Encanto, hindi ako naniniwala masyado yan. Pero dahil ng time na yan, kung sino-sino tinatawag ko mga yan para mabuhay na. Ano ba yung sitwasyon? Bumagsak ka doon sa harap ng bahay? Dyan ako sa harap ng bahay. Kasi hindi ako So yung mga kasama mo? Wala na, nagtakbuhan na sila. Ay, ikaw lang naiwan? Ako nang naiwan. Tawag ko na, wala nang sumasagot. Kaya ako na talaga naiwan. Yan nangyari. Buti na lang, yung may bangin ba? Doon ako, gumulong ako pa kanan. Dadala ko yung baril ko. Hanggang sa nabangga ako ng bato, doon ako nahimasmasan. Bigla akong nabuhayan ba ng loob ba? Parang unti yung naano ko ng lakas. Kasi nabangga nga doon ako sa bato. Buti hindi ka in-assault, in-search ng... Madiliman. In-assault talaga nila. Nag-i-ispat-ispat sila. Pero mahirap man yung kasi madilim. Tapos, medyo ganyan malalim.
Oo. Malalim yung ano. Pero hindi ka na makabaril noon. Talagang ano ka lang. Wala na akong, Wala na. May tama ka sa likod, may tama sa ulo. May tama ako sa ulo, may tama ako sa likod. Kasi hindi na ako takbo. Kung mamamaril ako, siyempre, malamang titres ako lalo. Na ano, o yung ano ko na lang doon na, paano ako makalayo? Kaya yung ginawa ko, pagulong-gulong na lang ako kasi tansyado ko naman kahit gabi, tansyado ko naman kung saan kami nagpupwesto. Hanggang sa nakarating ako doon sa pinagpupwestuhan namin. Gulong na ako, gulong, gapang. Akong ginagawa kasi wala na ang lakas yung ano ko, pa ako. Kaya yung ginawa ko, pagdating ko doon, may narinig ako na maingay ba sa baba. Na sa tansya ko, mga kasama ko. Parang nag-ano rin siya, nag-ayos ng mga gamit nila. Madilim walang bawalis pati kasi may tropa nga sa taas. Putukan pa rin noon, hindi na? Nagpuputukan pa rin sila doon. Yung tropa, nag-clearing yung tropa doon. Pero yung mga kasama ko, hindi na sila nakipagbarilan. Nung narinig ko na parang may tao, tinawag ko sila. Sabi ko sa kanila, kasama. Ano yung ano eh, mubaks yung ano namin, yung CEO namin. Mubaks. Ano mo kami? Tulungan mo ako, may tama ako. Matagal sumagot. Box. Kasama. Sumagot siya. Hanggang sumagot. Oh, nito kami. Tulungan niyo ako kasi may tama ako. Yung sinagot lang sa akin, dahil nakakalungkot din sinagot sa akin. Ano ka? May tama rin kami. Kaya mo yan. Ganun. Magkita tayo sa baba. Ang sakit-sakit nun. O talaga, para sa akin talaga. Ano talaga. Kasi, ibig sabihin, yung paniniwala ko kasi na magdadamayin kaya habang buhay. Sa gitna naman ng kamatayan. Tapos bigla kang marinig mo yung ganong nasa kalagitnaan ka ng pagulong-gulong ka nga, gumagapang ka mula sa malayo para makalayo ka lang sa kalaban. Tapos yung nahanap mo na yung mga kasama mo, basta ka na lang sinabihan na kaya mo yan, may tama rin kami. Magkita tayo sa baba, hindi ka na makalakad, sinabihan ka pa na kaya mo yan. Maliit lang yan. Hindi ka na nga makalakad. Napakasakit nun. Oo, siyempre, kumpara sa akin talaga, masakit talaga yung gano'n na sa 9 na taon mong paniniwala na hindi ka iiwanan kahit anong mangyari sa'yo panahon ng kagipitan. Tapos nung time na yan na aktual, tapos mga kasama po ang mga commander pa, niwanan ka. Sakit talaga yan. Pero hindi ako nawala ng nawala ng pag-asa talaga. Kahit iniwanan ako nila, kasi sinabi na doon tayo sa baba magkita. Hindi man ako makalakad. Siyempre pagulong-gulong madilim, grabing bato, grabing matitulis yung mga bato na dinaanan ko, bangin. Paano na ako. Kahit wala na akong pakialam talaga na matamaan yung ulo ko, bali-bali ako, importante. Hindi ako matuluyan. Yun talaga yung ano ko. Kasi gusto ko makita yung mga anak ko kasi mag-4 na taon at saka 2 taon na hindi ko pa nakikita. Hindi mo pa nakikita ang anak mo? Hindi ko pa sila nakikita. Dahil sa revolusyon. Oo, talaga. Kasi doon naman ako nagtagal. Kaya, yun yung ano ko, na gusto ko silang makita. Kaya hindi ako nawalan. Kahit iniwanan nila ako. Kasi gusto ko lang. Basta hindi lang ako matuluyan. Kasi paniniwala ko, baka mahuli ako ng tropa. Tuluyan ako. Wala na. Paano ka iniwan? Alam mong iniwan kasi wala na lang. Biglang wala na. Umalis, tumakbo na. Nung sinabi na magkita na lang tayo sa baba, kaya mo yan. Alis na agad. Alis na agad. Kung ano-ano na yung saan sila dumadaan. Pero hindi nila alam gaano kalubha yung tama mo? Hindi nila alam. Ang sabi lang nila, maliit lang yan, kaya mo yan, may tama rin ka. Eh, siyempre, sabihin ka pa naman, sinabi mo na nga, hindi ka na makalakad, sabihin mo, kaya mo yan, maliit lang yung tama. Eh, wala ibig sabihin talaga, wala, iwanan ko na talaga. Eh, siyempre, kailangan naman magsisigaw ka pa kung matitres ka lang ng kalaban. Kaya ginagawa ko, kahit iniwan nila ako, alam ko na iniwanan talaga ako, pagulong-gulong na lang ako. Doon papunta ng ilog, kahit mga grabe yung tutulis na bato yung nakatama sa akin pag babagsak ako. Hindi ko na iniinda yung sakit na yun kasi ang ko lang, mabuhay ako. Hanggang sa nakarating ako sa ilog. Doon naman, naabutan ko naman yung 2 kasama. Yung 2 kasama ko na manatamaan yung isa. Yung 2 opisyal na may tama rin na isa. Nauna na. Tinanong ko, yung isa, sama yung Ugi man yung pangalan niya. Kasama, nasan yung nasan yung sila Mubaks, yung kasama natin? Sabi niya. Wala na, umalis na sila. Nauna na. Iniwan din sila? Iniwan din sila.
Yun yung pinakamataas na official na kasama ng mga kalibil ko yun. Yung nauna. Yung si Mubax. So itong naiwan, parehong wounded. Isa lang yung wounded. Actually, 3 kami wounded kasi. Ako lang yung nahiwalay na maluba. Tapos yung isa, kamay lang. Tapos yung isang official din na mas mataas sa akin. Kamay lang din sa kanya. Yun, tumakas yun yung nauna na. Yung dalawa, iniwanan din. Kaya buti na lang naabutan ko dun sa baba. Sabi ko, tulungan niyo ako, hindi ako makalakad, may tama ako. Masagot niya, sabi niya, hindi ka namin madala kasi may bigas kaming karga. Nitong dalawa? Oo, nitong dalawa. Na sabi isang nila, wounded yan, tsaka isang hindi wounded? Isang hindi wounded. Sabi nila, hindi ka namin madala kasi may bigas kaming karga. Yung sa pag-iisip ko, mas importante pa yung bigas. Hindi na maisip kung ano yung kalagahan ko. Kasi doon ako sa doon pa ako sa taas nung hindi pa nangyari sa akin yung trahedya na yan. Nagbuhat ako ng mga sugatan na mga 5 sugatan. Ako yung nagbubuhat. Tumutulong magbuhat doon para mailigtas. Tapos nung isang patay na dinadala-dala ko para hindi makuha ng tropa ng kalaban para sa paniniwala ko baka tuluyan, baka kung abusuhin yung katawan niya. Dinadala ko yun. Kasi kasi naniniwala talaga ako doon sa prinsipyo na hanggang kamatayan, walang iwanan. Pero nung time na yun na napaisip na ako na nung time na hindi ka namin kayang dalhin kasi may bigas kaming karga. Naisip ko na puta, mas importante pa pala tong yung bigas para sa kanya kaysa sa akin. Hindi na naisip yung kalagahan ko nung Hindi kaya may kasalanan ka na sa kanila noon? Wala. Mabait tayo dun. Tsaka maganda yung natin sa kanila. Pero yung time na yan, nangingibabaw sa kanila, naisip ko talaga, nangingibabaw sa kanila yung takot. Kasi kahit nung nasa taas pa ako, nung una, ng 4 pa, pa kami lahat, 4 pa sila, naabutan ko sila 4 na madilim na nagsisigawan kami. Na ako pa yung nagmomotivate sa kanila na huwag kayo matakot. Malayo pa yan, malayo pa. Ako na yung sugatan ako ng maluba, tapos ako yung nagsabi na, tulungan niyo ako, malayo pa yan sila. Madilim, malayo yan sila, hindi tayo matamaan dito. Kasi mahirap nga talaga yung yung nasa baba kami, tapos yung tropa, kalayo-layo lang yung paputok nila kami, hindi na madilim pa. Hindi rin sila makaassault yung tropa kasi mahirap nga yung, bangin nga yung pwesto namin. Kami lang yung nakakaalam dun sa sitwasyon dun sa terrain. Pero sila wala, alisa na nga, nagsitakbuhan na nga yung mga yun. Kaya doon talaga maisip na wala. Nangibabaw talaga sa kanila yung takot. Kaya, yung ginawa ko, nung sinabi niya na hindi ko na ito karga, sabi ko, may yung pack ko, siya nandun, iniwan na namin. Kasi hindi namin madala. Madala kayong gamot. Meron. Hingi ako. Sabi nila na, nasa ilalim. Sa ilalim daw. Nasa ilalim ng bigas. Nailalim mo ng bigas. Sabi ko, kunin mo. Mabuhay pa ako talaga. Mabuhay pa ako. Bigyan mo akong kamot. Mabubuhay pa talaga ako. Di pa ako mamatay, sabi ko. Kaya na pressure ko. Matagal nagbigay kasi nga, nasa ilalim daw. Pero maisip mo na yun, na wala, sobrang takot na talaga. Pero malayo Puta. Kalayo talaga ng kalaban. Malayo talaga yun. Ako lang. Ako pa yung sugatan. Ako pa yung matapang din na sabi ko malayo yun. Nung hindi nangungulit talaga ako, bigyan mo ng gamot. Binigyan naman ako ng gamot. Isang may pinamik na binigay. Karami ng gamot. Binigyan ako ng may pinamik. Pero makatulong naman yung binigyan namin pinamik. Parang namin yung sakit ko. Sabi niya sa akin, yung last na ko. Kasi na ako din nasa yung position ko kasi, mahirap yung position ko ba kasi maraming mga bato. Nararamdaman ko na na ako. Na parang na wala na ako ng lakas din ba talaga. Pero ulo tsaka likod. Saka na ako parang naghihingalo na rin. Ganun na yung ko. Ganun ba? Ganun na ako. Yung last ko lang na sa kanya, yung tumulong sa akin, nagbigay sa akin ng gamot. Yung 2 na naabutan ko sa sapa. Kasama, kunin ko yung baril mo at saka yung pack mo para hindi ka mabigatan. Yun lang yung last na ko na kinuha na niya. Siyempre, hindi na ako nakasagot kasi umahagok na ako, parang naghihingalon na ako.
Pero naisip ko ng time na yun na, yung kinuha na yung baril ko at saka yung, yung pack ko. Yung pack ko kasi may cellphone naman. Tapos may mga doon, may mga, namin doon kung saan kami nagkakampo, mga masa. May mga detalye doon sa may cellphone. mga detalye doon sa cellphone na yun. Kaya inaisip ko doon, yun yung, bakit nila kinuha yun. Yung baril kinuha din. Nung pagkagising ko, tinawag ko pa sila. Kasama. Gi, tawag ko pa yung pangalan nila sa isa. Wala na sumasagot sa akin. Madilim. Pero wala yung putok ng tropa, wala na. Kasi madilim na. Yung ginagawa ko, yung lakas ko. Wala na akong, di man ako makaakyat na kasi wala na nga tong lakas. Kung aakyat ako, kung gaano kalayo yung hakbang na ko, maaabot ko sa pag-akyat, doble-doble yung pababa ko pabalik. Nung gulong ko pabalik. Dahil wala nang lakas tong isa kabigat ng paa ko. Kaya yung naisip ko doon, nadaanan ko man yung sapa na yun na lang yung choice ko kasi hindi ko pwede paakyat. Pababa na lang ako. Mas madali sana yung exit paakyat. Pero iniwan ka na nila? Wala na. Ako na lang mag-isa. Sigutan pa ako, hindi ko na nga dinala backpack mo, dinala baril mo? Yung pack mo na maliit, dinala na nila. Yung baril ko, dinala. Yung na lang, base na lang yung dala ko. Dalawang yung isang bandoler lang nila, iniwan na rin. Kaya dinala ko na rin. Dalawa na bandoler ko, wala akong baril. Then nasayangan rin ako dun sa bandoler na yun. Hindi man ako makakakyat, pababa lang ginawa ko. Kahit yung ko na lang, madilim eh. Sinusundan ko na lang yung agos ng tubig. Tapos may mga kasi, may mga pools kasi. Nasa tansya ko na mamatay ako pag tumalon ako doon. Doon ako sa gilid dumadaan. Pero mahirap din. Bagsak din ako. Ilang beses ako bumagsak talaga sa bato. Ilang beses mahina ka na nun. Mahinang gabi yun, di ba? Gabi. Humihina ka na nun. Nalulutok lang ka na. Grabe talaga ang hina ko doon. Gapang nga lang yung ginagawa ko. Ilang beses ako na nakatulog ba? Na ang tawag dito yung nahimatay. Pero buti naman na makagising din naman ako. Pag makagising na ako, gapang na naman ako. Minsan nga, hindi ko na, siyempre, madilim nga eh. Akala ko kasi, yung tubig na yun, lang ba, yung pulse na yun, mababa lang. Puta yung kalalim pala pag bagsak ko. Bagsak. Tapos sakit kaya pag pag yung sugat mo sa tubig ba? Sakit. Sinusundan ko lang hanggang sa ilang beses ako makatulog. Pag mahina ako, makatulog ako, mahimatay ako. Mga hindi ko alam kung ilang minuto ako mahimatay. Makagising din naman ako. Tuloy na naman ako hanggang sa mabot ako sa Nung nakarating ako sa masa, nagsimula ako maglakad siguro mga alas 9 siguro, naglakad, nagumapang. Alas 9 ng gabi. Oo. Nakarating ako doon sa masa alas 11 ng tanghali. Nakarating ako. Grabe. Ginawa ko lang. Pero buti na lang yung kinaumagahan. Medyo nagkaroon na ako ng lakas. Minom na akong tubig. Kasi sabi kasi nila, pag natamaan raw doon, yung organs mo. Kasi likod hindi ko alam mo, hindi mo makikita eh. Siyempre kung natamaan ka na. Ang hangamoy ka raw, mabaho daw, parang mangamoy, ka raw. Dumi. Ganun tao. Yung wala, parang itlog lang naman. Yung amoy ng bibig ko. Sabi ko, ibig sabihin, hindi natamaan yung organs ko. Kaya, inom ako ng tubig na, pero kunti lang kasi display na din na baka kamatay ko yung pag-inom ng tubig. Kaya nagkaroon ako ng lakas. Hindi pa rin ako makaakyat. Kaya kuha ko ng mga kahoy doon ng patay. Ginagawa kong tungkod para makalayo. Sinusundan ko lang na agos ng tubig. Kasi yung ko talaga doon, makalayo talaga. Hindi talaga ako magpahuli talaga. Kaya dadala ko yung bandoler hanggang umaga na. Tatansya ko malayo pa. Tapos pwede na ako mahabol ng tropa. Iniwan ko na lang yung bandoler. Kasi baka makita ko ng tropa. Mag-akala sila may baril akong dali. Masakir nila ako. Strapping nila ako. Patay ako. Tapos wala na akong baril. Kawawa naman na ako. Kaya kung mahuli man nila ako, wala ako. Baka sakali pa na hindi na ako tuloyan kasi wala akong dala baril. Pero hindi pa rin ako dumadaan dun sa pwedeng daanan ng tropa. Pa rin ako. Guerrilla pa rin yung ginagawa. Pero yung target ko talaga yung masa. Pag makarating ko lang yung masa, kasi close ko yung masa, buhay talaga ako. Tutulungan ako ng time.
Tagal. Kung pagdating ko doon sa, hindi pa ako diretso nung kakarating ko sa masa. Hindi ko diretso kasi tinitigan ko pa yung paligid. Kasi baka tropa, malapit lang sa pinangyarihan eh. Kung nandun, patay ako pag mahuli ako. Nung kakarating ko sa, hindi ko man nakita yung matanda ba nakakilala ko. Yung mga anak lang. Hindi ko alam rin anak lang, baka ibang tao. Tapos may mga nagpupunta kasi mga intelligence din doon sa bahay niya. Kaya, hindi ako dumidiretso. Baba, imbis nasa taas na ako, malapit na sa bahay na, baba naman ako ulit, ikot na naman ako. Tapos kahirap kaya kasi dito walang persa to. Isang paa lang yung ko. Dugo-dugo ka pa. Oh, dudugo pa talaga. Kaya nung nakita ko na yung si tatay, tinawagan siya, tay, tulungan na ako, tay. Tinawagan. Sabi, ano nangyari sa'yo? Kami tayo, na-encounter kami dyan, tinrider kami. Sabi ko, takot din siya eh. Kasi baka siya din mapag-initan. Tinawag niya yung sige, tulungan niya ako si Kaya doon, naman ako doon. Kasi tinungan nila ako doon na pinapakain nila ako. Pinapakain nila ako doon sa bahay nila. Pinakape, ginamot yung damo lang na gamot. Yan akong gamot. Saka paracetamol. Kasi wala may pinamik, hingi ako. Wala may pinamik. Tapos, sabi ng masa talaga, gusto nila, naawa siya sa akin. Gusto niya, surrender ako. Siyempre ako, matibay talaga yung paniniwala ko time na. Ayaw mo pa rin? Siyempre, ayaw ko pa rin, ha? Iniiwan ka na nga ng kasama mo, ayaw mo pa rin mag-surrender? Nung time talaga na yan, ako doon, hindi ka pa ba nayanig doon? Bumalik talaga nung time na yun talaga, kahit sagutan ako doon. Yung ginawa ko doon, sabi ko kay tatay, na hanggat makakaya tayo, na ayaw ko mag-surrender. Sabi niya sa polisin ko, kahit na tayo, ayaw ko yung tulungan mo na lang ako tayo na makakontak dun sa kapatid ko para makakuha ako ng kasama dito. Makuha ako ng mga kasama ko. Malalaman nila nandito ako. Maliban na lang tayo kung maabutan ako ng sundalo dito. Tulungan niyo ako, hindi ako matuluyan. Wala na tayong magagawa pag ganun. Pag maabutan ako rito.